Paano nga ba mag-rebond Brazilian ng buhok sa ating client? Bibigyan ko kayo ng konting idea or technique kung paano ko mag-rebond Brazilian. And nga pala ang before ng buhok ng ating client. Wavy na yung taas at may previous na rebond yung laylayan nito. In-applyan ko na ng number 1 cream yung buhok ng ating client. Yung roots lang yung lalagyan natin at huwag sasagad sa anit. After 30 minutes ay nagbanlaw na din kami. Nakalimutan ko lang mag-video at nag-blower na din. Andyan, nasa proceed na tayo ng pagpaplansya. Ang technique ko naman mga mix sa pagpaplansya is 4 section yung ginagawa ko. Then, maninipis lang yung pagkuha ko sa buhok ng ating client. Kung gusto nyo mga mi na maganda at plakado na rebond, ang magiging resulta sa client nyo is, ang technique is magandang pag-a-apply ng R1 at ang ating iron dapat is plakado talaga at maninipis lang ito. Ang gamit ko nga palang pang rebond is yung lightness ginger. Then, yung iron na gamit ko naman dyan mga mi, kung matatanong nyo, is itong ating hair straightening na trending dito sa TikTok mga mi. Wag nating mamadali ng pagpaplantya sa buhok ng ating client mga mi. Kasi minsan mga mi, dyan nagkukos ng back job sa pagmamadali sa pag-a-iron ng buhok. At ito na nga yung resulta ng pag-a-iron natin sa buhok ng ating client. Sobrang kintab at bagsak na yung buhok niya mga mi. Then, i-rest lang natin to ng mga 5 minutes. Then, bago natin lagyan ng number 2 cream na pang rebond. Then, apply lang natin at ibabad lang natin ito ng 30 minutes mga mi. And then, pwede nyo na itong banlawan. At after nga naming mabanlawan, ayan, nag-start na rin ako mag-blower dyan ng buhok ng ating client. Sa part na to, mga mi, ito yung pinaka-importanting part ng pagre-rebond. Dahil dito nyo makikita or yung result kung maganda ba yung pagkaka-rebond nyo sa buhok ng ating client. Dahil dapat sa part ng R2 ay doon nyo na makikita kung bagsak na ba at wala ng kulot or back job yung buhok ng ating client. And then, dyan sa part na yan ay nagba-Brazilian na ako. After ko nga ma-blower ng 80% ay nag-apply na rin tayo ng Brazilian Botox sa buhok ng ating client. Dapat dyan ay malalagyan yung part na talagang medyo matigas na or medyo dry na. At kung mapapansin nyo, hindi ko na masyado nilalagyan yung part na tuktok dahil nga hindi pwede masagad sa anit. Ito ay magkukos ng balakuba. At ibabad naman natin ng 30 minutes ang Brazilian Botox sa buhok ng ating client. At after nyo na nga mababad ng 30 minutes, ay blower nyo lang ito ng medium heat na blower or init. Then, dyan nyo na rin makikita yung pagkabagsak ng buhok ng ating client. Medyo malagkit dahil nga tayo ay naglagay ng Brazilian Botox. Pero pag once na ito ay na-blower nyo at na-plancha na, dyan nyo makikita yung ganda at shine at lambot ng result ng Brazilian. At kung umabot ka nga sa video na to mga mi, ganyan ka rin ba mag-apply or mag-process ng rebond kay client? Comment nyo lang dyan sa comment section kung ganyan din ba yung proper na paggagawa nyo sa buhok ng ating client. Dahil mga mi, pag rebond Brazilian nga yung gagawin nyo ay may 3-in-1 rebonding na tinatawag. At after nyo na nga siyang ma-blower ay magre-ready naman kayo sa pag-a-iron sa buhok ng ating client. Sa pagpaplantya naman sa last part ng Brazilian ay pwede naman itong manipis na medyo makapal, yung sakto lang basta kaya ng plancha or kaya na ng buhok na straighten yung hair ng client natin. At kung meron pa kayong gustong malaman or technique sa pag-rebond, comment lang kayo at ating gagawa ng video para mas marami kayong matutunan sa aking vlog. At ito na nga pinakihintay ng lahat. Ito na yung after ng ating buhok kay client. As you can see guys, tingnan nyo, makikita nyo na makintab talaga, bagsak at walang tikwash yung buhok ng ating client dyan. Super ganda at bouncy na yung naging result ng buhok ng ating client. At ito naman yung video ng malayuan at kung makikita nyo, super ganda talaga mga mi. At hanggang dito na lang. Thank you for watching!